Mabilisan na lang ito. Siguro naman nabasa ninyo yung ikinuwang kong sulat doon sa ruler eh. Dahil nga yung gusto nilang pakialaman na yung kwan natin, yung mga kayamanan na nakalaan sa mga mahirap. May pinadala sa akin na caption kasi tungkol sa pinahayag ni Ron Paul. Isa siyang senador ng senador siya ng US mula sa Kentucky. Isa siyang konserbatibong senador. May isang bagay na nakakagambala dito sa akin eh. Kaya ngayon, pinag-aralan ko yon. Ito yung pag-control ni Elon Musk sa paraan ng pagbabayad ng treasury. Dito ay napakahalaga dahil trilyon itong kwan na ito eh. Itong kinukuha nila eh. Yung mga transaksyon na yon. At nang malaman, ay pinagsimulaan ng ito yung kasi yung pagsisimula ng katiwalian ng Trump administrasyon eh. At pag-aksaya ng pondo. Kasi yung ikinuha ni Trump, yung pinahayag niya eh, ito yung tungkol sa pagkukuha ni Elon Musk na siya ang kukontrol na yung sa mga bayarin. Ang pinagtataka ko ay bakit kailangan papalitan ang mga empleyado doon sa isang departamento doon sa US Treasury at pinagre-resign nila lahat ang mga empleyado doon. Kaya yun ang naging puwang ko eh. At ang ipapalit nila ay itong mga batang empleyado na nagkakaedad ng 19 hanggang 24. Ngunit yung mga pinagre-resign nila ay bibigyan na nila ng compensation na sweldo hanggang 9 na buwan. Yun ang ikinukuha nila. Pero napakabigat kasi yung dahilan na yan eh. Medyo nabahala ako sa na ito eh, sa balita na ito eh. Para wag pagdudahan na may linulutong agenda itong Trump administration, ay pinili nila si Elon Musk na umupo doon sa isang departamento na yon. Kasi ang Amerika, bankrupt na rin yan eh. Katulad sa Pilipinas, bankrupt ng Pilipinas. May kinalaman kaya ito doon sa mga frozen account ng Russia. Kaya kung saan may special representative si Trump doon sa Russia na ang pangalan ay Kate Kellogg. Walang karapatan si Trump na kumpiskahin ang mga frozen account ng Russia. Anong karapatan niya? O signatory ba siya? Kasi nung na yan, itong si Klaus Schwab, yung World Economic Forum, yung presidente dyan, ay lihim na nagpupunta sa Amerika at nakikipag-usap sa CIA. Kasi nalantad na rin ako sa kanila noon eh, kaya medyo sila eh, alanganin na eh. Kaya sekreto lang ang magiging usapan nila. At ang naging usapan nila, ito nga kailangan kumandidato si Trump at
gagawin nila lahat ang paraan upang manalo yan. Yan si Kwan. Kasi nung una yan, akala nila, yung sa Kwan, dahil lumalantad na ako noon eh, yung sa Kwan eh, yung 2018 eh, dahil yung pagkasara ko dyan sa Kwan na yan eh, sa IMF, at tuloy nasaraduhan yung World Bank. Kasi wala namang gintong sinasabi. Kasi lahat yan palabas. Kaya yung Kwan nagbenta ng ginto. Para masabi na wala na talagang may ginto. Kaya itong si Remulado, itong ulol na itong gobernador ng Kwan, malaki din ang pananagutan mo eh. Dahil pinabalabas ninyo may ginto. Eh kung may ginto kayo, ganyang kalaki, eh bakit kailangan pang umutang? Kasi dyan nakabatay ngayon yung Kwan, mula nung saraduhan ko yung Kwan, yung IMF, pagkatapos pinagbawalan ko ang mga central bank na gamitin itong mga treasury note. Ito yung mga nakalagak sa UBS Singapore eh. Samantala yung UBS sa Zurich, ang nakakwan doon ay yung war damage na ninakaw ng diktador na Marcos. Doon niya linagak yan. Kaya nga ang huling dokumento na naipalabas ay yung galing sa Singapore. Wala namang bolt na malaki yan sa Singapore eh. Pero yung bolt na yan, nakabatay doon sa Kwan na yan eh. Yung bolt number, nakabatay yan sa 88, RW88 RP. At yung Kwan na yan, nakabatay din yan doon sa sinusulat kong Kwan. Sinusulat kong yung tatlong araw na kadiliman, 3 days of darkness. Kaya hindi ko na nga, inuna ko na nga ito eh, pero tapos na ako yung dalawa. Ngayon, karamihan sa mga frozen account, bilyon ay maginhawa nakaupo sa Europe. Kaya hindi rin na napakasikreto nito eh. Maaari yung iba nakaupo nasa Germany, yung iba nandoon sa doon sa England. Pero yung kanyan, yung sa China ang natuntong ko dyan eh. Nandito sa nandito sa Belgium eh. Kaya nga nagpunta noon si Marcos sa Belgium nung kaupo lang niya. At ang kinukuha niya doon ay yung interest. Pero yung interest na yun napakalaki. Napakalaki din yung nakalagak doon. Maaring nandyan nga sa Belgium pati yung mga frozen account ng Russia. Pero sinabi naman ni Putin na hindi nyo pwedeng galawin yan. Dahil oras na ginalaw ninyo yan, magkukuan na kayo. Mananagot kayo. Ngayon, nag-hire sila ng isang option na financial assistance eh. Ito nga yung Euroclear. Kasi talagang yung yan, tuso eh, malihim. Kaya nga, naggawa siya ng maraming dokumento upang iligaw kayo. At pinaniwalaan naman ninyo yung mga dokumento na yan. Kaya nga sabi ko nga, dadalawa lang yung ko. Pero, dokumento at saka yung relevant Code of UBS. Yung relevant Code of UBS, nakabatay yan doon sa Singapore. Na
kuwan namamahala na yung pinaka-central bank ng kuwan ng Singapore ang namamahala diyan. At yung kita pumupunta sa Goldman Sachs. Kaya nung magka-problema ang kuwan, nagka-problema ang 1MDB, nagmulta itong kuwan na ito, Goldman Sachs sa 1MDB. Hindi naman napunta sa kuwan na yan eh. Kasi kasabwat din ni Marcos yung mga kuwan na yan eh, yung diktador. Kaya nga nabuo dyan yung salitang mapilindo. At yan Singapore na yan, gaya ng sinasabi ko noon pa, yan ang ipinalit nila sa Sabah. Kaya nga nung magreklamo yung kiram na yun, yung kiram-kiram na yun, walang nangyari. Pinaburang sila, pero wala din nangyari. Kasi ganyan din ang gusto nila sa akin eh. Kaya yan, nung pa, inaalok na ako ni Jack na pumunta na doon sa UBA, ay sa British Isle, doon sa opisina nila doon. Sabi ko, anong gagawin ko doon? Wala, basta doon ka lang. Gagawin mo pa akong security guard ka ako. Pagkatapos, naulit na naman na ako daw ang CEO doon at wala akong gagawin kundi pumirma lang. Kaya natawa lang ako eh. Kung yan, di hawak na nila ako doon. Kaya ginawa nila si Marcos eh. Pero yun, puro mga conspiracy lang yun para mapalitaw nila doon. Dahil kilala ako ng diktador na yan eh. Dahil pinasubukan nga ako dyan kay Singson, yung binaril sa loob ng simbahan. Dahil nung makilala niya ako na ang sabi niya kay Marcos, hindi ko na kailangan ng pera ni Marcos. Dahil nakilala na niya ako eh. Kaya yan ang naging dyan. Pero nung gusto nila uli ako na ikon sa Philippine Tobacco noon, bigyan uli ng panibagong assignment. Dahil ako lang ang hindi na-involve sa graft and corruption sa departamento na yun eh. Kaya yun ang nila, bibigyan nila ako doon, umayaw na ako. Sabi ko nga baka dumating yung panahon na matukso din ako. Dahil sa kagipitan. Wala nangyari. Hindi na nila ako natuntun noon. Hanggang sa lumitaw na lang ako, nakita na naman nila ako nung makasama ko itong si Atty. Pagudpod. Tawagin namin, Atty. Mea. Na ang pinakilala ko kay Jack, dinala ako sa Mindanao. Ayun, ganun na lang yun. Pero hindi ako masyadong tiwala sa kanila. Sang-ayon kay Valerie Orban, ang CEO ng Euroclear, ang pagpuna tungkol sa 300 billion na frozen fund ng Russia sa pamamagitan ng NATO ay maaaring magdulot ito ng side effect. Doon siya kinabahan. Dahil nga doon sa nabanta ni Putin na oras na ginalaw ninyo yung account na yan, ay mananagot kayo. Kaya yan, upang ginera nila, binakmil nila ito si Putin. Ngayon, pagtutulungan nila si para mapasakan nila yung mga frozen account na yan. Paano nila makukuha? Nakalantad na ako. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Nakalantad na ako, kaya hindi na nila basta-basta magagalaw yan. Kaya yan kaya gusto nilang makuha yan para yung 300 billion na yan ay yan ang gagastusin nila na ibibigay kay Zelensky. Kaya si Zelensky mayaman na rin yan eh. Kasi usapan na yan.
Iyan, kahit na papano, usapan na yan. Kumwari na lang yan. Na, yung Russia, yung Belgium, yung si Trump, yung CIA, kung na lang yan si Elon Musk. Oh, hindi naman kayamanan yan si Elon Musk Pinalalabas lang nila na pinakamayaman yan. Pero ipinangalan lang sa kanya yan, negosyo na yan. Pero yan, may kaugnayan pa rin kay nga Marcos. Kaya nga sabi niya, tatayo na siya ng bahay dito. Nasa Palawan daw, na napakalaki yung lupa na yun. Tiyatawanan ko lang sila Pero meron pang isa yung 210 trillion Kaya mauuwi yan sa maaari mapunta sa Russia yung 10 trillion o mas malaki, mapupunta kay Trump yung 105 trillion na ipinapangako niya na sa mga Amerikano. At yung kay Marcos naman ay 45 trillion. Yan ang inaasahan nila. Kung magkabulilyaso, sasabihin na lang na itutulong na sa Ukraine. Hindi yan Kasi iniiwasan nila yung malantad yan Kaya napakahalaga niyan bakit pupunta si Robsad doon sa CIA, lihim na nakipag-usap, bakit kailangan Kasi nung primero, hindi yan Nanalo si Trump, pero wala Hindi naman ako lumantad noon Hanggang sa pinanalo uli nila si Biden, pinakikialaman nila. Pero si Biden, kung lumantad na ako noon, ikukuan yan. May impeach yan. At ang gagalaw dyan, maaring ito si Barack Obama. Dahil yan, kung gaano ang politiko dyan na sambuatan, ganun din sa Pilipinas Akala mo ba magkakalaban yan? Hindi yan magkakalaban. Magkakakuang yan. Magkakakutsaba yan. At kaya nanalo naman ito si Trump dahil din kay Bautista at saka kay Garcia. Kaya nagpunta kuwari lang yan. Isa din itong si Glenn Chong na kuwari nagpunta doon para magpaliwanag dahil doon sa reklamo nila. Tignan mo, hanggang ngayon walang nangyayari. Kaya yan, hindi ko pinagpapaniwala. Check yan si Glenn Chong Kailangan lang may mga magsakripisyo. Pero pag yan ay may na-blackmail, wala na. Ako kaya yan nila ma-blackmail. Hindi ninyo ako kayang blackmailin. Dahil ako, kayo mabablackmail ko. Kaya eto na nga. Dahil yan, kumwari, yung 210 na yan, ibibili ng armas. At bakit naman sa Ukraine? Kasi, kung mapatalsik si Marcos dito, yan ay tatakbo doon sa Ukraine. Pagkatapos, papatayin na siya doon at lilitaw na yung tunay din na bongbong. Dahil lumitaw na noon Nung, lumantad, umalis sila Kasi yung pagpunta-punta na yung Singapore, yung panunood ng Grand Prix, hindi totoo yun. Sila'y nakikipag-meeting doon. Si kung wari nanonood yung bugok na asawa ni Lisa, yun ang tunay na asawa ni Lisa, yung kumandidato. Kaya nga, ang kinukuhan ko sa kanila, madalas kong sabihin sa kanila, magkuhan sila, mag-DNA. Kasi yung lang yan, yung physical na yan, hindi naman yan ang talagang adik Kaya yan nandyan para pagkatapos, papayag na siya na
drug test, lalabas, negative siya. Ganyan ang mga trabaho nila. Kailangan dumaro ka din, pag-aralan mo din, lawakan mo ang pangunawa mo. Kung hindi, ay maliligaw kayo. Dahil yung tunay na Marcos, ang tayo nga, ganun, no? Ganon. Nakaganon. Ganon. Ang dalawa na yan. Kung tawagin niya sa Ilocano, luping. Pero yan sa, sarang. Sa Pangasinan yata yun. Ngayon, tignan ninyo yung nung bata siya. Yung mga lumang larawan nung bata siya. Makikita nyo talagang ganun. Kaya yan ang... Kasi ito si Marcos, itong diktador na magnanakaw na ito, siya nagpasimula ng mga ng mga clone, plastic surgery. Dahil nga nagkaroon ng kaso na rape itong tunay na bongbong. Nakapatay yan sa Amerika. Kaya yan, gumawa sila ng kumuha dito sa Pilipinas na medyo hawig, dinala doon sa China, pinaplastic surgery. Pagkatapos ng plastic surgery, nung magaling, yung nakakulong na tunay na anak ni Marcos, ay ipinalit nila. Pagkatapos, pinatay na yon yung na yon. Binayaran nila yung pamilya. Kaya yan ang nangyari. Kaya yan, nag-umpisa dyan hanggang kina Saddam. Maraming clone na dito eh. Pati yung si Siping, pati yung Duterte. Mga clone yan. Wag kayong masyadong mapagpapaniwala dito sa mga dito, yung mga vlogger na yan. Dahil yan lahat yan mananagot sa akin eh. Lahat yan. Yung mga, akala mo kung mga sino, lalo na si Ka Eric. Yung Ka Eric na yan, komunista yan eh. Pero yan, double agent, na kung anong sasabihin ng military, pupuntahan siya. O di kayo patatawag siya. Ngayon, ito namang Ka Eric na ito, pupunta din sa MP para sabihin kung anong pinasasabi ng military. Ngayon, ito din ng MP, pupunta din doon sa, magsasabi din kung anong sasabihin niya kay Ka Eric, pupunta naman doon sa, na yan, doon sa military. Ganito ang laro natin. Talagang may namamatay kung magkabulagaan yan. Pero yan, nag-iiwasan yan. Pero wala nang na ngayon. Sino ba makakatargal sa mundo? Wala na. Kaya ngayon, ang ginagamit nilang MPA, yung mga intel, yung ang sinabi ko na ang umambo sa mga pulis doon sa Maria ay yung mga intel. May katibayan ako eh. Pag hindi ko hinugot yung isang tao eh. Kaya ito namang ito, walang kibo ang UN. Walang kibo ang ang International Court of Justice at saka International Court of Arbitration. Dahil nga yung sahig at saka yung hawak ka lahat nila dahil dyan sa mga kayamanan nila. Nakinabang kasi sila malalantad sila eh. Kaya na yan, ganyan ang mga pangyayari niyan. Mula nung saraduhan ko yung IMF, unti-unti nang bumabagsak, kaya nga nagkuhan sila ng COVID eh. Pero yung COVID na yan, talagang gawa-gawa lang yan. Dahil kailangan yan yung kuwan Nuremberg masunod yung galaw ng kuwan Nuremberg Code eh. Pero ayaw nilang kuwanin. Kaya nga yung UN na yan ay talagang marami na namamatay. Kaya nga ang tawag sa UN na yan ay yung kuwan higanting yung malaking kabaong. Ngayon, ang nagpupundo, pagkatapos, hindi na nakagalawang, dahil mahalata hindi na makagalawang IMF, ay ang World Bank. Pagkatapos, sasabihin ng mga Marcos, sa kanila yun.
Kaya nga hindi pwedeng gumalaw yan. Malalantad sila na yung mga treasury ban dahil hahanapin yung mga ginto na yan pero walang ginto. Mga treasury note lang yan. Ngayon, kung kanyan, ang nagpupondo ng pera na ipinauutang ng World Bank ay yung Federal Reserve Bank. Diyan din naman sila kumikita. Kaya kayamanan lahat ng mga mahihirap dito sa Pilipinas ang nagkukan dyan ang gumagalaw dyan Kaya napakalaki ang problema ni Trump ngayon. Maging China. Dahil hindi naman niya pinagkatiwala lang doon sa magnanakaw yan, inaangkin na niya. Yan ang totoo niyan. At diyan nagsimula ang mga kaguluhan sa mundo. Kung wala yan, hindi niya pinakialaman yan, hindi sana magiging ganito ang mundo. Kaya nung ko pa sinasabi yan ang Antikristo. Yung 666. Dahil sa kasopangan ng mga Marcos, ng mga kayamanan, ikinuha niya yung group of 5. Kaya walang palagang group of 5 pag kay Marcos ngayon pinapalagan na sila. Kaya yung yung China na yan, kung ano ang galaw ng mga maharlikang general dito, ganun din ang galaw ng mga PLA doon. Mga kurap din. Kasi alam ng PLA na ang pera niyan kung saan nang galing, kung bakit sumama ng China. Talagang kinuha niya, dinadala ni Marcos yan sa China. Dahil malaki nga naman ang China, malaking populasyon. Pero ako hindi ako kinakabahan diyan, maski na ilang barkong dalhin nila dito, hindi ako kinakabahan diyan. Kaya yan, tatakot-takutin tayo upang mapasunod. Ako, mapapasunod ba ninyo? Alam ko mga sikreto nyo. Kaya yan ang sinasabi ko, pagkawala na, bankrupt na ang Amerika kaya sila napipilitang gumawa dyan bankrupt din ang China. Kaya ang Pilipinas, bankrupt din. Wala. Tingnan mo sabi niya, kung paboran ng Supreme Court, yung yan, magsa-shutdown ng gobyerno. Kasi noong ko pa sinasabi, walang pondo ang Pilipinas. Kaya nga, ninakaw nila yung sa PhilHealth. Alam na nilang marami pang obligasyon na dapat bayaran ng pero kinuha nila. Yung SSS na yan, yung yung mga ng GSIS. At meron pa yung isa at ang ginamit nila itong Maharlika Investment Fund yung PhilHealth. Walang mangyayari yung kanang retirement na Kaya nga diyan kabado na ngayon. Kaya hindi na nga makakibo ito sinadado Pilit nilang pinag-aalsa ang tao bayan. Ano ba sabi mo noon, Dado? Pag hindi ka pa makaupo ngayon, Sara, kailanman hindi ka na makakaupo. Kasi kilala ako ni Dado. Kaya ang liniligtas nila yung Federal Guerrilla Movement Force ay yung mga maharlikang general, yung mga Marcos, yung mga politiko, kung wari lang yan. Ang pinakamahalaga sa kanila, yung mga maharlikang general, dahil maraming sikreto yan. Kaya yung sinasabi ko, yung pagkapanalo niyan. Ngayon, pag i-shut down, anong gagawin ni Marcos? Walang pondo.
Kasi yung mga kaya nga naglagay sila ng mga blanco-blanco eh. Dahil kung anong perang ilalagay nila, kukunin doon. Dahil paglabas nga naman, kung ma-hack nila yung Russian kwan, pero hindi lang Russia yan. Hindi lang sa Russia yan eh. Yung frozen account, hindi lang. Yung France, hindi naman nila magalaw. Yung England, hindi nila magalaw. Yung China, hindi rin nila magalaw. Kaya ang ginawa ko, blinak ko lahat ng central bank, kaya yung mga treasury bond na doon nila binabata yung mga ng monetary ng mga bawat bansa, ay ayaw ko ng paggamit. Ngayon yan ang naging problema nila. Kaya lalabas na mga magnanakaw. Oh. Yung mga frozen account na yan. Kasi, upang hindi malantad, yung mga kay Putin, ang ginawa niya, pinapapatay niya yung mga kasamahan niya. Dahil siya nakaalam niyan eh. Ngayon, kinapkon nila. Kaya yung Russia, din yan eh. Limitado din. Eh kung talagang magkakagera yan, matagal na. Oh. Kaya lahat yan ay conspiracy theory. Ngayon, anong gagawin ngayon ng Marcos? Wala. Oh. Kaya sinasabi ko, kaya blanco yon. Dahil alam nila, makukuha nila yung mga kwan na yan dahil umupa na sila ng isang financial na kumpanya na magkukuha para ma-clear nila yung pagnanakaw nila. Pero nag-alangan din dahil magkakaroon ng epekto ang global market. Yan ang kinukuha ni Schwab. Pag nagkaroon ng global market, wala na. Halata na sila. Kaya yan ang ikinukuha ko. Kaya hindi ko muna tinuloy yung ikatlong kwan ng darkness eh. Kaya yan ang napakahalagang malaman nyo. Na talagang walang pondo kahit anong gawin nila. Kaya nga sabi niya, pag pumabor ang Supreme Court, ay magsa-shutdown. Eh, paano papabor yan? Marami na nagre-reklamo. Kaya yan, magtatagutom tayo. Hindi na mag-aandar ang gobyerno natin. Kaya mapipilitan sila na magsilayas. Pero ang gusto ko niya mga yan, hulihin. At panagutin sila sa mga ninakaw nila. Kaya yan, hindi mo alaman ni Kimbo kung anong gagawin niya eh. Kasi yung mga plano nila yan. Pero sila din nagbulgaran dahil nagkainitan nga, nagkapikunan eh. Yan, Duterte na yan. Hindi yan ang tunay na Duterte. Sabihin ko sa inyong totoo. Kaya hindi niya alam ang ginagawa niya. Yan ding bungbong na yan, hindi yan ang tunay na bungbong. Kaya nga sabi ko, yung nakikipag-usap, kasi gusto nila, maging federal government ito para si Juan gawing hari na rin. Si Bongbong, yung tunay na Bongbong. Dahil yung tainga nun, ganun nga, ang totoong Bongbong. Nakaganon. Luping, sarang kung tawagin nila sa Pangasinan yata yun. At ako lang naman ang ginagawa nila ng ganyan ng kababuyan eh. Pinuputol nila, pati account binababoy nila. Maliban sa akin, wala silang ginagawaan. Sige na.